Ngayon, ito sagot ni Bongbong sa lahat ng mga paratang ni Zaldico. You do not want to dignify statements from former Ako Bicol Party List Representative Zaldico, but he came out with a recent video claiming that you receive over 50 billion, if I'm correct, in kickbacks. We know that you don't want to respond to this anymore, but the public begs for your answer. How do you actually convince the public that in this battle of he said versus you said, how do you convince the public that you are the more credible side of the story, and how do you respond to his allegations? Mali yung more credible. Least. Oo. Least guilty. Kasi may most guilty at least guilty. Dapat yun ang tanong. Oh, how can you make people believe that you are the least guilty in this corruption? Dapat yun ang tanong, hindi most credible. Walang kredibilidad dyan. An addict doesn't have credibility. Oo, ang isang addict na pinaparatangan mo na addict, hanggat hindi niya pinatutunayan na hindi siya addict, ay addict. Oo. Oh, because sabi nga nila, silence means yes. Oo, not answering or not dignifying the issue with an answer is a sign of guilt. It's like, sabi nga nila yung hindi mo pagsagot, pag-iwas mo sa issue is like taking flight. Oo, because sabi nga nila, flight is a sign of guilt. Yung pag-iwas, yung hindi pagpansin, it's a sign of guilt. Directly. Well, look at the quality of the statements. Alam mo, Well, look at the quality of the... Puta, lasing ka ba? Tangina, nung oras pa lang yan, para kang lasing. When you address it, puta na, you also represent the military. Kailangan naman medyo malamilitar ka. Well, tangina to, parang kala mo, uminom ng Combantrin at saka ng Robitussin ng magkasabay eh. mahaba nang naging mga usapan natin tungkol sa fake news. Anyone can go online and make all kinds of claims. And Kita niyo siya, gumagano, nagsusway. Oh, yan yung mga sign na hindi ka nagsasabi ng totoo. Sign yan na wala kang kredibilidad. Sign yan na mabantot ka. At marami kang itinatago. Ito yung mga ganyan-ganyan. Puta na, pwede ba tahimik ka lang, ganun ka lang? Para kang baliw eh. Di ba? Yan yung mga tinitingnan ng mga psychiatrist eh. Yung mga gestures, mga ganon. Yung tingin ka sa kaliwa, tingin ka sa kanan. Makikita niyo siya, ang likot-likot. Ibig sabihin, hindi nagsasabi ng totoo yan. say all kinds of things. Anxiety yan. Signs of anxiety yung ganyan. Yung bravado, siga, tapos iwas ng iwas. Sign yan na talagang putyang ina. Alam niya na hindi na naniniwala ang tao sa kanya. Paulit-ulit. But there's... well, look at the quality of the statements. Alam mo, mahaba nang naging mga usapan natin tungkol sa fake news. Anyone can go online and make all kinds of claims and say all kinds of things. Paulit-ulit. But there's... it means nothing. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Para mapapatay mo. Para mapatahimik nyo na ng tuluyan. Wala na magsumbong sa inyo. Hindi ba? Ito kasi yan. Kailangan kapag may akusasyon sa'yo, dapat patunayan mo na wala kang kasalanan because public office is public trust. Natatandaan ninyo, si Pangulong Duterte, nakikita kasi nila si Pangulong Duterte medyo mahina na. Nakikita nila na parang lulugo-lugo na. By the end of or half of his parang pamumuno sa Pilipinas, yung mga dilawan is requiring for him to provide a medical abstract saying na he still has the capacity to lead the country. Nakita nila na parang babagsak na parang hindi inaalalayan na. So, kaya pa bang mag-lead ng country niyan? Di ba yung mga dilawan nagre-request dati kay Pangulong Duterte na maglabas ka ng medical certificate na fit ka pa mga mamuno o gano'n. Kasi nga ang Vice President nun si Lenny. Ba't ngayon hindi sila nananawagan na itong si Pangulong Marcos maglabas ng drug test? Kasi kapag ka-addict ka, yun talaga, hindi ka dapat humahawak ng desisyon. Hindi ka dapat nagdidesisyon para sa isang bansa. Bakit hindi sila nagre-require na kailangan mag-drug test ito si Bongbong to prove na nasa matinong pag-iisip, wala siya sa impluwensya
ng talampunay. Oo, kapag siya ay nagdidesisyon para sa Pilipinas. Ba't ngayon walang ganun? Ba't nung kay Pangulong Duterte meron panawagan na ngayon? Ba't ngayon wala? Kung meron siyang gusto sabihin, sabihin niya. Malalaman naman ng tao yan eh. Patunayan. But come home. Come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Natural. Nagtatago sa malayo. Putay, presidente kayo. Mamamatay tao kayo eh. Di ba nga, pamilya nyo nga daw yung nagpapayan. Nasabi nung pamilya nyo nga nagpapatay kay Ninoy. Umuwi ng Pilipinas eh. Pag uwi ng Pilipinas, namatay sa airport. O, paano nyo sasabihin na si Zaldico safe? Sa laki ng pera pinag-uusapan dito, sa laki ng mga isinusumbong niya, isinisiwalat niya eh. Talagang buhay ang kapalit niyan. Ako, hindi ako nagtatago eh. Kung meron kang akusasyon ng... Kapal lang mukha mo nga kasi. Kahit nga ngiwi ka ng ngiwi sa hindi ka nga nagpapadrug test. Kahit gusto nga ng tao, padrug test. Kapal lang mukha mo, hindi ka talaga magtatago. Pero sigurado ako, sir, pagtapos ng termino mo, magtatago ka na. Sigurado ako niyan. O kasi ngayon, hindi ka pa nagtatago kasi sa'yo pa lahat. Sa'yo militar, sa'yo pulis. Kaya hindi ka pa nagtatago. Marami nagtatanggol pa sa'yo. Hindi ka pa nagtatago. Pero maniwala kayo, pagtapos nito, 2028, putang ina, baka tumagal na 1 linggo sa Pilipinas to, lumayas to rito. Oo, maniwala kayo. Sa akin, nandito ako. Gawin niyo ang pareho. Para patas lang naman. Hindi pwedeng patas. Mag-resign ka, Bongbong. Mag-resign ka, tapos harapin mo yung mga sumbong ni Zaldico. Palagay ko yun patas. Parehas na kayong resigned. Pero kung presidente ka, ikaw ang may hawak ng pulis, sundalo, ikaw ang may hawak ng lahat ng ahensya ng gobyerno, tapos di umanong naiimpluwensyahan mo pa yung mga korte. Dahil sa dami ng perang pinaiikot ninyo, hindi patas yun, sir. Lugi si Zaldico dun. Pinris nyo pa yung mga assets niya. Lugi siya. Wala siyang pangtustos. Ikaw, nasa iyo lahat ng means. Kaya ang tapang-tapang mo. Bumaba ka sa pwesto. Ganito gawin natin, Zaldi, para mapatunayan natin na totoo yung mga pinagsasasabi mo. Magre-resign ako ngayon. O kaya magli-leave of absence ako ngayon. Hindi na, magre-resign na ako para talagang labanan natin yung isa't isa. Umuwi ka dito, magre-resign ako, tapos labanan natin sa korte. Kung talagang kurakot ako o hindi. Kung totoo yung sinasabi mo. Pero, paano magiging patas na si Zaldico isang normal na Pilipino na lang na naglalabas ng mga baho ninyo, tapos kayo, mga nakaupo, nasa kapangyarihan? Anong patas dun? Putangina, wala ka talagang utak. Bobo ka talaga. Kailanman hindi magiging patas yung 2 kamay, pati paa, ginagamit mo sa rambulan, tapos yung kalaban mo nakatali yung kamay. Nakatali yung kamay, nakatali yung paa, tas nakahiga pa. Hindi patas yun, sir. Magiging patas lang yan pag wala ka na sa kapangyarihan, pag wala ka ng impluwensya sa mga ahensya ng gobyerno, tsaka sa mga supposedly mga alagad ng batas. Pag wala ka ng dyan, impluwensya, yan, patas na yan. Pwede na kayong maglaban. But now, pauuwiin mo siya, presidente ka. Ginagamit nyo nga whole of the nation approach na naman nga kayo para mapauwi siya eh. Ginagamit nyo na naman lahat ng ahensya ng gobyerno para mapauwi siya. Paano patas dun? Ikaw nga ni isang drug test, wala kang magawa eh. Paano magiging patas yun? Sos! Wala na ito. Style mo, bulok, bongbong.